Sinabi mo conscious ka. Sinabi rin nila people pleaser ka. Alam mo naman dito ang connotation ng people pleaser, plastic. People pleaser po ako. Talaga. Nag-iiba na daw buhay ko, ganyan. Yung lifestyle ko daw, umiiba na. Ano pa sa mga negatibong lumabas, yung nakaapekto sa'yo ng sobra? Siguro yung playing safe daw po talaga ako dun Sa loob? Opo. Uunahin ko yung mga yan para hindi na ako ma-issue, bakalaan. Ito po yung gusto ko po talagang i-clear sa lahat kasi bubog ko po talaga yung pagiging social climber ko dito na nasobrahan sa honeymoon stage. Umabot na po sa point na kailangan na po talaga ng... So, wala bang naharot doon sa loob si Sneer? Ito na po, sasabihin ko na po talaga. Aaminin ko na po kung sino yung... May picture na nakaganong ka kay River na parang na-elbow siya. Na-elbow ko yung kemen niya. Ano yung mga regrets na sana hindi ko ginawa doon sa loob ng bahay ni Kuya? Sobrang honest po talaga nito. Sinabi ko po yung truth about sa papa ko. Yun lang po talaga yung nababother ako. Nag-lay low po ako, nag-tone down po ako kasi yun na po yung ino-overthink ko na mag-cause po siya ng tension online. Hello po! Thank you so much for having me. May outfit change pa ako, mama. Hindi pa. Hindi pa rin. Kaya pinagandaan for ito. Ako yata natitense sa kanya. Ako tong ang tagal-tagal na rito. Pero kaharap ko ngayon ang sambayan ng classmate at syempre pa ang third placer sa Pinoy Big Brother Collab Edition, Sneer. Yes! Hello, Mama Ogs! Just... Morning, y'all! Yes, naman. Siyempre, hindi ka naman nagsimula sa PBB, pero lalo kang nakilala nung nag-PBB ka. Una sa lahat, content creator si Sneer. Yes, sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Grabe ito mag-content. Yung isang video niya, parang pelikula na ang ginagawa mo. Siyempre, ako nagtataka, ang mahal ng prod cost o yung production cost, kahit mataas ang views, parang hindi sasapat para mapantayan yung ginastos mo. So, ba't mo ginagawa yun? Mama Ogs, for ano lang talaga siya, for entertainment purposes. At gusto ko lang po talaga na makapagpasaya ng tao at the same time po talaga, may buhos ko lahat sa craft ko. Kasi may one time po na habang nagko-content po ako, tapos nung pinapunta ako dito sa Manila, may mga ibang criticisms kasi po sa akin na nag-iiba na daw buhay ko, ganyan. Yung lifestyle ko daw, umiiba na. Kaya gusto ko patunayan na content creator, pero ako pa rin to. Kasi may mga nagko-comment na, I miss the old Sneer. Asan na yung Sneer na masipag mag-content? Gumaganon-ganon sila. Kasi kita nila na branded na yung mga videos ko. Kaya ayun, nag-risk po talaga ako. Sabi ko, nagagamitin ko yung pera na binigay ng mga tao sa akin to provide quality content po talaga. Kaya, ayun, binuhos ko talaga siya doon. Nagka-loan pa ako noon, Mama Ogs. Wala pa. Umutang ka pa? Yes. Kasi, nung first video ko po, yung gastos namin, medyo malapit na siya 500,000, ganyan. Tapos, hindi pa na-monetize. Kaya, ayun, umiyak lang ako. Pero, at the same time, maraming tao yung tumangkilik. Tigna 9 million yung tumangkilik. Kaya, feeling ko po that time na hindi siya basta-bastang views lang, lalo na po sa YouTube. Kaya, sabi ko, anong magagawa sa iyak-iyak ko? Nag-loan po ulit ako. Loan ka na naman? Naging abonado ako nung first 2 episodes po na release ko. Okay. So, paano mo nabayaran yung mga pagkakautang mo? Sa third release ko po, medyo nakabawi-bawi naman na po kami. Tsaka may mga brands mo na pumapasok sa akin. So, usually po sa mga brands lang po talaga ako nakakabawi. Yung sa YouTube ko po is more on the people lang po. More on providing quality content lang po talaga for them. Para hindi nila ako sabihan na nag-iba na ako ganyan. At the same time, gusto ko po rin po na mabigyan sila ng upgrade na dati green screen lang. Tapos ngayon gusto ko na, try kaya natin na sa real school na talaga. Kaya kinayod po talaga namin yun. Nagpa-division office pa kami, nilaban ko pa dun sa division's office. Tapos, ayun po, nabuo na namin siya. Diyos ko, grabe, no? So, ikaw mismo, parang ikaw yung pinaka-kapitan. Yes! Itong iyong, pagbablog. So, nabayaran mo na ba lahat ng pagkakautang mo?
Utang? Ngayon po, still, nagbabayad pa rin po ako ng mga utang. Kasi hindi lang sa akin po yung utang po eh. Pati din sa parents ko, of course, yan po yung naging usapan namin sa PBB. At ako, vocal naman po ako na kami talaga, may mga utang talaga kami. Kaya, ayun po, binabayaran po namin now. At yun po yung promise sa sarili ko na gusto ko makapag-ipon na makapag back to zero na kami. Kasi sobrang hirap po ng puro utang na inaatupag. Gusto ko po talaga na magbagong buhay po talaga. Tinan mo naman yan, no? Si Isnir may utang, no? Tapos ang tingin sa'yo ng mga tao, sobrang yaman mo na. Diba? On a positive note, hindi mo ba naisip na dahil sa ginagawa mo, kaya ganun ang impression nila sa'yo, na mayaman ka? Feeling ko po, tumitingin po sila sa views, of course. At yung mga views ko, din po kasi umaabot din minsan ng 20 million views, ganyan. May mga iba po kasi na nanonood na, syempre, hindi po natin yan sila, like, ila-lecture kung magkano po talaga yung kinikita natin. Pero, siguro, dun po nila misunderstood na yung mga views ko po sa TikTok ay bayad, which is in reality, walang bayad. Tapos, yung mga ibang views ko po, parang kinakalculate nila, ganyan. Kaya, may isa nga pong nakita kong post na kinalculate niya lahat ng views ko. Tapos, yung net ko daw, 20 million, ganyan. Nung dati pa po, tumatawa na lang talaga ako kasi sana all talaga ganyan. Exact naman yun eh. May mga naman po ako talaga. Meron din po akong pagkakamali before naging financial irresponsible din po ako. Kasi di naman po talaga tayo perfect. Lalo na po ako nung galing po ako probinsya, first time ko nakahawak ng pera. Akala ko, gastos po talaga. Kaya nag-ends up na wala akong naipon. Kaya yun yung pumasok po ako sa PBB kasi gusto ko po na malaman ng tao po talaga yung story ko at yung mga pinagdadaanan ko din po behind the characters na nakikita nila at yung content po na nakikita nila online. So, hindi totoo yung si Isnir nakatira sa 75,000 amat na kondo? Ano ba yun? Totoo po yun. Totoo? Oo, totoo yun. Ito po yung gusto ko po talagang i-clear sa lahat. Yung time po na sobrang dami po kasi naming props sa ginagawa ko pong content. Tapos, dati po, nagwa-one bedroom lang po talaga ako. Ayun po, sobrang dami. Tapos may kasama pa po ako sa bahay, which is si Ate Lai. Tapos ngayon kasama ko po yung sister ko. So, kailangan ko po mag-upgrade ng bigger space. Sobrang dami ko na pong gamit doon sa previous kong nirerentahan. Tapos yung pinaka-easiest way, sinabi sa akin nung broker na meron dong available na unit sa taas. Sa same building, hindi na daw kami masyado mahihirapan maghakot ng gamit, ganyan. Pero medyo mahal, may kamahalan nga po talaga siya. Tapos dun po sa pinagsastayan ko po before, which is yung 75,000 nga po, sobrang laki po niya, may storage room, ganyan. So may mapagtambakan ako ng kompleto. Kompleto. Tapos yung buong team ko po, 46 po kami sa prod ko. Doon po sila nagsistay, nag-e-edit, nagaganyan. Kaya kailangan ko po talaga ng malaking space. Pero isa po to sa honest mistake na ginawa ko po. Kasi at that time, nung in-offer po sa akin noon, I have enough money. Pero hindi ko po na-realize na hindi ko siya kayang mapapanindigan talaga in the future. Kasi feeling ko po kasi that time, spend lang ako ng spend, na may babalik at may babalik lang sa akin. Kaya super honest po talaga ako na naging mali ko po yun at isa sa mga pinagsisisihan ko po talaga yun. Kaya siguro na may misjudge ako ng iba or naguguluhan yung iba kasi bakit nakikita po nila doon sa PBB nga na lumalaban ako for the money. Akala po nila lavish yung buhay ko dito kasi nga nakatira nga po ako sa kondong 75 po. Ngayon po, nag-ano na kami, baklas na kami. Kaya, ayun po, parang pinumpleto ko na lang po talaga yung whole ko po doon. Nakakontrata po kasi. Kaya, okay. When you say nagbaklas, umalis ka na? Opo, nag-change nag-downgrade? Opo. Opo, ng very onte. Pero ngayon po kasi, before po ako gagastos, mini-make sure ko po talaga na may enough savings po talaga ako. Kasi dati, kung ano lang po yung natitira sa bank account ko, minamax ko po talaga siya. At yun po talaga yung feeling mali mo may ko darating po. Naman. Opo, parang kaya ganun. Mo at siguro I felt that time na I deserve it kasi sobrang hardworking ko, ganyan. Parang ito lang mabibigay ko sarili ko, nagbibigay din po ako sa parents ko, binabayaran ko din po yung mga responsibilities nila, ganyan. So feeling ko, may bibigay ko lang po sa sarili ko is this
kind of lifestyle nga po, kumbaga. Naging social climber po ako. Kaya, ayun, bakla. Totoo talaga yan, naging social climber ako kasi ikaw coming from probinsya, tapos nakapunta ka na ng Manila, grabe na yung tingin nila sa'yo. Akala nila sobrang yaman mo na, kaya ganyan. At that time, isa po to sa mga fina-fantasy ko dati. Kasi growing up po, wala po kaming bahay, tsaka wala po akong kwarto. So, sabi ko, wala, ito yung napapanood ko sa mga movies. Hala, ang social pala dito, ganyan. Kaya gusto ko siyang itry. Ends up po na isa sa mga decision ko na sobrang pinagsisisihan at sobrang mali po talaga. Kaya sobrang laking lesson na nakuha ko po doon. Na sana pala mas nagtiis ako. Sana po pala na naging disciplined ako. Lalo na po financially. Feeling ko po, yung lesson naman po na nakuha ko ngayon is being financially disciplined po. Hindi po siya, kumbaga dine-deprive ako sa mga gusto ko. Pero para po siya sa future ko at sa life po na binibuild ko. Kaya ayun po talaga yung naging lesson ko. Lalo na po nung ando na po ako sa bahay na napapalibutan ako ng iba't ibang mga tao at tapos sila po mismo nag-a-advise sila sa akin. Nakakatawa po kasi first week pa lang po yan, na-open ko na yan sa kanila. Tapos alam na ng mga tao yan na bubog ko po talaga yung pagiging social climber ko dito na nasobrahan sa honeymoon stage. Umabot na po sa point na kailangan na po talaga ng help from other people. Kaya ayun po. Naging okay naman na ngayon. May savings. So hindi ka kumuha ba ng financial advisor? Ngayon po, meron po. Pero dati hindi po talaga. Kasi yung nangyayari po kasi is naghihintay po ako ng payment. Kasi alam naman po natin yung mga terms na ganyan nanghihintay ako ng payment. So habang wala pa po yung payment, habang wala pa po yung pera, ginagastos ko na. Kaya pagdating ng pera, yun na po yung pambayad ko sa hiniram ko. Before parang naging ganun po yung lifestyle ko dito. Yung cycle, kumbaga, po, sobrang toxic niya po talaga. Kaya, ayun. So marami kang napulot doon. Ano na ngayon ang iniiwasan mo at ginagawa mo pagdating sa financial situation? So, sa financial situations ko po, with the help din po sa mga tao sa management ko, sa mga financial advisor po. Starting po ngayon, pag tumatanggap na po kami ng mga brands or may pumapasok po sa akin na pera, dinidivide ko na po talaga siya. May division na po for... May mandatory savings ka? Like, yung management, hindi, kukunin ko to para kasi baka magastos mo. May ganun ka? Hindi po. Parang decision ko po na ipapaano siya. Parang passbook. Yung parang... Yan yung mandatory. Apo. Parang decision ko po siya. Kasi parang kailangan ko na talagang idisiplina yung sarili ko. Yun po talaga yung honesty doon. Yun yung truth doon na kailangan ko talaga siyang pigilan. Kasi ayoko po na magsistay lang po siya sa bank account ko kasi baka magastos ko nga siya. Ganyan. Mga iba't ibang accounts po ako. This one is for the bills. Tapos etong isa, pangluho ko lang. Yung isa naman is for my content. Yung nangyayari sa contents ko po is rumorolyo lang siya. Hindi siya umaano. Kaya parang ngayon is may proper divisions na po ako sa lahat ng mga gastos ko po at mga savings ko po. Kanina nabanggit mo na parang masyadong markado sa'yo yung mga negative thoughts ng mga tao tungkol sa'yo. Ano pa sa mga negatibong lumabas yung naka-apekto sa'yo ng sobra? Siguro yung playing safe daw po talaga ako dun sa loob. Opo. But ano ba si Esnir kung ilalarawan mo sarili mo habang nasa loob ka? Ako, gets ko naman po na nasabi nila yun kasi siguro hindi nila ako nakitaan na may drama ako dun sa loob or hindi po nila nakikita po talaga yung mga totoong pangyayari po talaga dun sa loob 24/7 kasi parang limited lang po yung nakikita nila sa amin. Pero ayun po yung nasaktan po talaga ako kasi sa buong stay ko po sa bahay, day 1 pa lang po, alam ko na nagpapakatotoo po talaga ako at alam ko mas kilala ko po yung sarili ko kaysa sa iba at nakikita po yan ng ibang housemates sa akin. Kaya pati din po sila, nagulat din po sila nung may nakarating na playing safe ako kasi ganun na po kasi talaga ako ever since. Nung pinakauna pa lang, alam ko po na wala po akong kinakatakutan kasi bakla talaga ako. Kumbaga, kung pumasok ako dito na bakla ako, napatawa ako, ganyan. Pero yung kinakatakutan ko lang po if ever, baka ma-reduce po yung personality ko hanggang dun lang ako sa pagpapatawa lang. Baka hindi nila ako seseryosohin. Kaya I spoke my truth sa loob at nagbigay ako ng buong story ako dun sa loob. Kaya siguro yung masasabi ng iba, too good to be true. Pero yun po, nasaktan po talaga ako na sinabihan po nila ako na playing safe. Kasi ako, I believe na I was playing true po talaga sa buong stay ko po doon. Na lahat po ng yun, ever since nung andito po ako sa outside world, hindi po talaga ako nakikisaw-saw sa mga issue, ganyan. Oo nga, kaya you always avoid conflicts po, oo. At wala naman pong mali talaga sa nag-a-avoid ng conflicts. It's just that it's not my story to tell. It's not my business. Kumbaga, I have sides. Pero hindi po ako mag-voice out
about pag hindi ako tinatanong about it. Kasi, ang pangit naman po siguro pag magchichika ako ng iba, tapos hindi naman ako tinatanong, ichichika ko siya sa iba, backstabber na siya, parang ganun po yung atake nila. So, ang hirap talaga gumalaw kasi every galaw mo dun sa loob po, magnified po talaga sa Correct. mga tao. Sinabi mo conscious ka. Sinabi rin nila people pleaser ka. Alam mo naman dito ang connotation ng people pleaser, plastic. So, how do you defend yourself? Siguro po, if may time man po na naging conscious ako dun sa loob ng bahay, yun po yung first week kasi syempre sobrang daming camera. Pero as time passed by po, parang naipapakita ko naman na sa kanila po or sa ibang housemates po kung ano na po talaga ako. Kaya nga sobrang ingay ko everyday. Dahil nakakalimutan mo may nakakalimutan camera. ko na siya. Hindi po ako siguro conscious in a way na parang i-avoid ko tong action ko na to. Nakaka-conscious lang kasi alam na po namin, we signed up for this na every time or pag may galaw kami dun sa loob is mamamagnify talaga siya. Kumbaga, hindi namin madedefend talaga sarili namin kasi reality show to eh. So, kung ano po yung pinapakita namin dun sa loob is totoong reality po talaga namin yun. Kasi gumagawa din naman si Kuya ng mga tasks na makakapagpalabas po talaga ng emotions namin, personalities namin, ganyan. At siguro po in terms of plastic ako, ganyan, people pleaser. People pleaser po ako talaga. Like, people pleaser ako noon. Kasi, hindi ako marunong mag-no. Pero, nung nasa loob po ako ng bahay, lalo na po sa mga last 2 months, doon ko po na-realize at doon ko po na-discover na mag-no po sa mga ayaw ko po talaga. Yun po yung sinabi ko kay Kuya na since dito po sa outside world, example po, sanay po ako na maging leader, sanay po ako na lahat ng suggestions sa akin lang kasi nga po, ako po yung naging leader sa buong prod team ko. Pero doon sa bahay po, kailangan mo po talaga mag-compromise po. Kailangan mo makihalubilo sa iba, kailangan mo mag-adjust. At sa pag-a-adjust po na yun, hindi naman meaning na parang plastikada ka kasi nakipag-adjust ka. It's just that pangkabutihan panlahat po yung ginagawa nyo. At doon po pumapasok na may bago po kami na-discover sa sarili namin na not all the time magaling po kami. Not all the time na kami po yung masusunod, na kami po yung pinakamagaling sa task na to. Kasi before po entering, di po ako iyakin. Pero doon po sa bahay, wala naman po palang mali na maging vulnerable ka, na i-acknowledge mo yung emotions mo. Kaya doon po, nailabas ko po yung emotions ko na umiiyak ako sa mga times na feeling ko talaga down ako or na-disappoint ako sa sarili ko, na-frustrate ako sa sarili ko. And at the end of the day, it's still human to cry. It's still human to get disappointed po sa mga expectations na hindi nami-meet. Parang ganun po. Kaya lahat po ng pakikitungo ko sa iba't ibang housemates, true po talaga, lalo na po kila Ate Klang, yung friendship po namin na nabuo doon is totoo po talaga na dinadala po namin ngayon dito sa outside world. Madalas mo ba sabihin yung baka ma-bad edit ako? Opo. So parang andun na rin daw na naku-conscious si ano. Kasi baka ma-bad edit siya. Parang hindi po gets ng iba yung humor ko. Kasi as a joke po talaga namin yung ginagawa. Ako po, I'm a fan of PBB. Like, sobra. Ever since, nung bata po ako, nanonood po talaga ako ng PBB. Alam ko yung mga ganap-ganapan dyan. Kaya, umabot na sa point na ako na yung housemate. Siyempre, sabi ko, hala, ito yung pangarap ko. Ito na yung fina-fantasy ko dati. Ito na yung iniisip ko. What if ako yung nasa position ng mga housemates? Kaya, joke time ko to. Hala, baka mabad edit ako nito. Hala, yung DF ko. Gumaganon-ganon po ako. Pero, hindi ko naman po siya talagang parang parang minimin na eto na, kailangan ko ng sumanib talaga na baka mabad edit na talaga. Parang hindi ko naman talaga siya pinoportray po talaga na as if I am acting or nag-roleplay po ako. Role ko po na ganun sa bahay. Kasi, ewan ko, joke time ko lang po talaga yung baka mabad edit ako, baka wala dito, dadagdagan nila to ng sound effects, gumaganon-ganon ako. Kasi siguro nasanay po talaga ako na fan po talaga ako ng PBB. At hindi ko po siya ginawang strategy na alam ko na po yung mga galaw kasi wala pong makaka-outsmart kay Kuya, kumbaga. Hindi namin ma-outsmart yung game. Ang least lang po na magagawa namin is magpakatotoo at yun po yung ginawa ko talaga doon sa loob ng bahay po. Pero among the guys, syempre, yung ibang mga bakla sa outside world habang pinanonood ka, sana all si Isnir. Kasi nga, kasama mo yung mga nagwagwapo ang mga lalaki. Yes. So, naramdaman mo ba na, naku, baka ingit na ingit ang aking mga kapatid sa labas dahil puro mga gwapong kasama ko, may ganyan ka ba? Actually po, na parang natatakot ako kasi alam ko, dinidegrade nila ako dun sa labas, baka binibring down, hinihila nila ako kasi bakla tama ka na, lumabas ka na, puro ka na lalaki dyan. Ganyan po yung nararamdaman ko kasi syempre, parang may kagwapuhan din naman po talaga yung mga kasama ko sa loob. Pero hindi ko naman siya inisip na opportunity to for me na nakakakita ako ng gwapo, igagrab ko na to bakla. Parang hindi naman po kasi pumasok po ako dun talaga sa bahay. Expected ko na po yung mga ganyan, pero pumasok po talaga ako.
ako para ilaban ko po talaga yung pamilya ko, ilaban ko yung storya ko. Gusto ko po na may pakilala sa kanila yung tunay na Isnir. Kaya, ayun po, siguro blessed, happy po ako na meron pa po akong mas nakuwang more meaningful at more valuable po, more than their pretty face. Kumbaga yung tunay na friendship po na somehow I feel loved and I feel welcome po, lalo na sa boys' bedroom na tinitreat po talaga nila ako as prinsesa doon. At alam naman natin yan na sa mga kasamahan kong bakla dyan, alam naman po natin yan na fantasies talaga namin yan na sana one day meron din kaming mga boy best friend, ganyan. At yun po yung nakuha ko po doon na ite-treasure ko po talaga yung friendship po namin at how they also give respect to me po as much as I give respect to the boys po. So, wala bang naharot doon sa loob si Isnir? Wala po, pero branding ko na po yan eh. Pero harot on a personal level, na parang, pala ko sa lalaking to, bakla walang ganun. Wala Kasi ba? Wala po talaga, Mama Ogs. Kasi ako, branding ko na po yan na iba't iba yung characters ko. Syempre, alam naman po natin, joke time ko yung jowa ko yun. Jowa ko yun, si ganyan. Pero hindi umabot sa point na na-fall na po talaga. Hindi ka na-fall. Sana all. Sana all. Oo. Hindi po. So, meron pang meme na lumabas, no? Na nag-series ng picture na nung in-interview ni Vice si Klang, tapos nabanggit niya, sino yung si River daw. Dahil nga, binibiro pa ni Klang si, yung lapel mo, pertaining to the, So, pinakita yung mga picture na nakaganon si, parang sumisimple pa si Isnir. Baka lang silang lahat. Gumaganon ka pa raw nung may picture na nakaganon ka kay River, na parang na-elbow siya. Tapos nainggit yung mga bakla sa'yo. Hindi ko naman po intention yun. Actually, hindi ko naalala na may ganun pala. Yun nga po yung gusto ko parang ayoko ma-stereotype as ganyan. Kasi it's a basic human decency to respect them din po. To respect begets respect. So, nire-respeto ko po sila dun sa loob. Hindi ko sila binabastos, hindi ko sila in-objectify in a way. Kaya siguro, sobrang comfy lang po talaga namin. At si River, close na close po talaga kami ni River. Lahat po ng mga lalaki, si River po yung isa sa, kumbaga, top 3 ko na super close ng mga lalaki dun sa loob. Kaya hindi ko po yun intention na-elbow ko yung keme niya. Wala naman. Walang ganun. Hindi ko siya... Marami na inggit sa'yo. Hindi ko yung ginusto. Sorry. Kung ginusto ko yun, edi sana hindi ako naligo, di ba? Kasi edi sana hindi ko to. Pero, ayun po, seriously, ayun po naman. It's never my intention po na... Okay, so ang tanong ko sa iyo ngayon, among the boys na nakasama mo, yung hypothetical lang, kanino ka pwedeng ma-in love? Hypothetical lang po to, kay kuya. Charing! Among the boys, eto na po, sasabihin ko na po talaga. Aaminin ko na po kung sino yung na-in love ako. Kaya, si Ate Klang. Sabi ko na nga ba, si OG Diaz ka rin. Si Ate Klang po. Si Ate Klang. Siguro sa personality-wise, syempre, dun po tayo sa green flag po talaga. Si River po talaga, personality-wise. Uy, Jella, wag mo akong anuhin dyan M&M lang to. Pero, ayun, si River po, kasi syempre, green flag siya. Tapos, sobrang maalaga niya. Sobrang caring niya pati sa mga babae, ganyan. Pati po sa duo ko, parang siya po yung kuya namin doon sa sa bahay na nilulook up niya po talaga lahat. Parang pina-follow up niya lahat na para ba namang doktor siya, ganyan. Kaya ayun po, nakakaano lang din yung personality niya po. Nakaka-inlove yung personality niya. Doon ba sa loob ng bahay ni Kuya? 118 days ka doon. Yes! Hindi ko alam paano ko siya kinaya. Oo. Paano mo siya kinaya nang wala kang gadget? Paano mo siya kinaya na kayo-kayo lang nagkakakitaan? Di ba? Kayo-kayo lang nagkikita. So, paglabas mo, anong una mong ginawa? Nag-cellphone po talaga ako nung paglabas ko. Okay. Kasi sanay na po tayo, like as content creators po kasi, kumbaga sa feedback ng mga tao. At nung paglabas ko po talaga, honestly, chinek ko po yung phone ko kasi gusto ko malaman yung mga feedbacks ng mga tao. Kasi gusto ko din po na maging self-aware na if may nagawa ba ako na, tama, nagawa ko pala to pero hindi ko alam na nagawa ko dun sa loob ng bahay. Masama pala ang tingin nila sa nagawa mo. Opo, ganun. So, more on, dinibrief ko muna yung sarili ko sa kung ano yung nangyayari sa outside world. More than just sa self ko, kung ano yung mga balita na wala ako, nung ano nangyayari sa Pilipinas, ganyan po, kung ano po yung mga bagong trends, ano po yung mga ganyan. More on, kinatch up ko po talaga, dinibrief malala ko po yung sarili ko. Tapos, at the same time, sinamahan ko po yung family ko na kumpleto po kami first time dito sa Manila na sa Big Night. Ano yung mga regrets na sana hindi ko ginawa doon sa loob ng bahay ni Kuya?
po, ito, sobrang honest po talaga nito. Nung first 3 weeks, sinabi ko po yung truth about sa papa ko na hindi kami close. Kumbaga, ginawa ko po yung open letter sa kanya kasi hindi ko po talaga masabi sa kanya yung nararamdaman ko. Kaya parang nirelay ko po siya through that episode. Yun po yung siguro naisip ko po na kinareregretan ko po talaga for how many days, weeks, ganyan po. It took me 1 month po talaga na nag-lay low po ako, nag-tone down po ako kasi yun na po yung ino-overthink ko na hala baka ma-divide yung perspective ng mga tao, ma-divide yung opinion niya, baka mag-cause po siya ng tension online. Tapos hindi ko po naisip na baka may mga magsa-throw ng hate sa papa ko, tapos ako po yung kagagawan, ganyan. Parang na-feel ko po that time na ang selfish ko. Yung sarili ko lang iniisip ko, sariling problema ko lang iniisip ko. Yun po talaga yung nag-regret ako. Pero may task po kasi kami na may pinadalang letter yung mga parents po namin. Ayun, inamin ng papa ko dun na parang yun po yung naging way para maging okay po kami. Okay, at nawala yung ano ko, nawala galit yung mo? regret ko. Wala po siyang galit. Kumbaga more on, gusto ko lang po talaga ma-feel yung pagmamahal niya sa akin. Kasi yun po yung sabi ko dun na kung may message man ako sa mga taong may misconception sa akin, sabi ko dun po na yung message ko na lang po is para sa papa ko, hindi na po para sa mga tao na sobrang mahal ko po yung papa ko talaga. At ayun po, nung pinapunta po siya doon, sobrang na-appreciate ko yung first time namin mag-usap na heart to heart, ganyan. At beyond PBB po talaga, nag-uusap na po kami, nag-heart to heart na kaming dalawa, ganyan. So, ayun po, sobrang grateful po talaga ako sa PBB kasi sobrang nabago niya po talaga yung buhay ko in terms of my family po. At saka financially din po, may napaprovide siyang opportunities and blessings na I can't wait to give back to my parents po talaga. Ano nang nabago sa tatay? Hindi na ba siya nag-uubliga sa'yo? Nabigyan sila? Or bahala ka anak kung anong kakayanin mo? Opo. Yun lang ang tatanggapin. Opo. Ano po ngayon, hindi na po talaga siya nag-oobliga sa akin. Kasi po, pati na po ngayon na wala pa po masyadong nakukuhang hindi ko pa po nakuha lahat ng mga ko. Paghihirap ko kumbaga ngayon. Kaya, super na-appreciate ko po siya kasi minamessage niya na po ako everyday na hindi na po about money, kinakamusta niya po ako. Tapos, sobrang pagbalik niya po dun sa hometown ko, pinagyayabang niya na po ako, ganyan. Kaya, yun po yung na-appreciate ko sa kanya. Tsaka po, yung in-open up niya. Hindi ko alam na in-open up niya sa mga housemates na growing up po pala, naghihintay lang po pala siya na mag-aamin ako sa kanya na bakla ko. Hindi po ako sinasaktan, hindi niya po ako sinasaktan before, ganyan. Kasi natatakot po kasi talaga ako lalo na pag bakla ka tapos nakikita ko yung mga true events na nangyayari sa TV, na pagbakla, ganyan, parang inaano sa drum, ganyan. So, natatakot po ako na baka gawin po yun sa akin. Nilulublob ka sa drum. Oo, nilulublob sa drum, ganyan. Kaya sobrang swerte ko din po sa family ko na yung pressure din po na na-feel ko nung bata ko is nanggaling din po sa environment ko at nanggaling din po sa akin mismo na kung bading ka, kailangan mong maghirap talaga twice hard para maging enough, ganyan. Kung bading ka, kailangan marami kang patunayan, ganyan. Ay, yun po yung nakalimutan ko nung bata ko na mag-open up po about sa identity ko, about sa parents ko. Kasi tanggap naman na daw po nila ako. Talaga. Tapos, yung naging problem nga lang po namin is about the financial aspect at not my identity. Kaya, ayun po. Yun po yung na-appreciate ko po sa papa ko ngayon na. Ayan hindi naman pala masyadong kayamanan tong si Esnir. Ito kasi si Esnir May social climber lang talaga siya. Naging social climber. At tapos narinig ko pa kanina na parang nag-grab ka. Opo, nag-aangkas lang po. Ako na po siguro yung housemates, 3 weeks na po akong nasa labas, nag-aangkas ako. May picture po ako dyan. Alis po ako nag-aangkas. Opo, kasi gusto nilang kumuha ako ng sasakyan, pero parang ayoko pa rin po kasi mayroon pa akong mga priorities din po talaga. Yung mga bayarin ka pang dapat unahin. Uunahin ko yung mga yan. Para hindi na ako ma-issue, bakala na na puro ko lavish, di ba? Responsible din naman ako kahit papano. Ayun lang. Naging mistake ko lang po talaga siya before. Pero ngayon, carry lang naman po. Na-enjoy ko naman yung pagko-commute kasi ito yung na-miss ko sa loob ng bahay. So, nung nakalabas ka na, nakabasa ka ng, syempre, ang ano mo yan, ay ano bang masasabi sa akin ng ibang tao? So, binabalikan mo yung mga YouTube, yung mga comment section. Ano yung parang gusto kong linawin to, parang mali yung tingin o yung parang may misconception silang gusto ko i-correct.
Siguro po, yung ako naging honest po ako, yun lang pong about sa financial aspect ko lang po talaga. Yun lang po talaga yung nababother ako. Pero sa akin naman po, I believe sa kung ano po yung ginagawa ko dun po sa bahay, kung ano po yung na-ere po talaga, is yun po talaga yung nangyayari mismo. Kaya wala po talaga akong regrets. Kumbaga, I signed up for this. At yun naman talaga yung realidad. Yun yung reality show nga to, di ba? So, kung ano po yung nakikita nila, is yun naman po talaga yung nangyayari dun sa loob. Kaya wala po akong regrets, anything. Kasi if meron man po, it shaped me as to who I am today. Lalo na po na it made me stronger po paglabas ng bahay. Ito po yung masasabi ko talaga na handa po akong i-face ngayon. Kasi before po ako pumasok, alam naman po natin na kahit papano may numbers po ako. Tapos ano pa ba yung kulang? Bakit pa ba ako sasali dito? Kasi gusto ko lang po talaga i-share yung story ko. Gusto ko po makapag-inspire ng others. Kaya po ako pumasok. At handa na po ako sa mga bashing, sa mga negativities. Kasi hindi naman po yun mawawala. At yun po yung nakakapagbalanse, kumbaga. Kaya ayun po, paglabas po ng bahay is wala po akong regrets po or anything na nangyari po doon. Kumbaga, yun po yung will ni Lord. Yun po yung plano niya na nagdala po sa akin hanggang dulo. Yun po yung bumuo ng story ko doon sa journey ko po doon sa PBB. Kaya wala pa akong regrets po sa mga actions ko. Pero alam mo, gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka masyadong nahirapan nung pumasok kasi ikaw ang kinuha. Atake. Napakahirap pumasok dito. Ikaw yung parang apply. Tapos nata-turn down ka. Pero ikaw, yung YouTube, yun ang nagpakilala sa'yo para maging interesado sa'yo yung management. Samantalang yung iba talagang pumipili ng pagkahaba-haba. Pero ikaw, isa ka talaga sa mga choices. Dapat ka matuwa sa sarili mo dahil nagawa mo yan. Kaya po, dito po siguro nagbunga na kahit wala man po akong bawi sa Wala kang YouTube kinikita ko, sa wala man po YouTube, akong kinikita masyado. Naging abonado pa ako, pero eto naman po yung balik sa akin, yung opportunity, yung door na nag-open for me, which is the PBB po na nag-help din po sa akin somehow na makarating po ako dito sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya nagko-connect na po siya ngayon. Ang galing lang po talaga ni Lord na may plano po pala talaga siya kung bakit. Kasi dati po, tinatanong ko yung sarili ko, bakit ko pa ito ginagawa? Pumapasok po yung pagiging people pleaser ko kasi gusto ko sila bigyan ng bonggang quality na prod na ano bang dapat kong patunayan, ganyan. Pero eto po pala yung balik po sa akin. Kaya ano po siya, sobrang happy po and blessed po talaga ako. Blessed ka. Kumusta ang puso ni Isnir? Sobrang blessed, sobrang happy po. Kumbaga, sobrang taba ng puso. Happy po ako ngayon. So may partner ka? Wala. Ha? Wala. Wala po partner. Single po Choice ako ngayon. mo? Choice. Opo, choice ko. Kasi parang I used to have one, di ba? Hindi na natin yan i-chika, pero, ayun po, parang na-realize ko po talaga na, okay, naranasan ko na. Alam ko na ulit yung pakiramdam. Tapos ngayon po, mas more on, ako po talaga, ganyan. At building my career po talaga. Kasi, strike when the iron is hot, minsan lang po talaga tong pagkakataon na to. Kaya, ayun po, mas nag-focus talaga ako sa sarili ko, di ba? Tsaka ngayon, sobrang hirap na po talaga ma-in love. Kasi, hindi ko po talaga alam na may in love pa ba sa akin? Parang ganun po yung nararamdaman ko eh. Ayokong may trust issues na bakit mo ako chinachat, ganyan. Kasi tunay ba talaga na mahal mo ako? Parang ganon. Kaya ako naman yung umiiwas muna sa ganyan. Ngayon muna, So may mga nagpaparamdam? Ha? May mga nagpaparamdam? Ang okay na nga. Wala din po. Kaya wala akong choice. Wala po. Wala. Mamate. May nagko-congrats. Pero, hindi naman pagpaparamdam ba yung gano'n? Alam ko na ngayon paano hindi mag-assume. Kasi dati feeling ko, asumera ako dati. Pag may kahit isang congrats lang, isang happy birthday lang, na in love na itong tao sa akin. Ngayon po, alam ko na na hindi yan Ngayon, more on family and to my audience din po talaga. Anong maipapayo mo sa mga gustong pumasok sa industriya, gustong maging Isnir, gustong maging relevant sa mga panahon ngayon? Siguro, yung mapapayo ko po na may sari-sariling oras po talaga tayo. We all have our time na may mga sariling panahon po talaga tayo. Kasi ako po dati, gustong-gusto ko po maging content creator. Tinry ko po siya nung grade 9 ako. Tapos, hindi po ako binigyan. Nung pandemic, dun pa po ako nag-boom. Kumbaga, nag-wait lang po talaga ako. At walang imposible kahit nasa probinsya ka man, kahit hindi ka man kilala, kahit wala kang connection. Basta, trust lang talaga sa plano ni Lord sa'yo. At if content creation is not for you, then maybe you're meant for bigger things.
Yes. Anong payo mo sa kanila pagdating sa paghawak ng pera? At kay Isnir talaga ito manggagaling. Kaya nga sa akin pa talaga nang galing. Para tandaan niya yung sinabi niya para sa sarili niya. Siguro ako po yung kailangan ng payo. Payuhan niyo ako kaya. Ano na-realize mo pagdating sa pera? Siguro po sa akin, Mama Og, sobrang dami kong natutunan, lalo na sa mga experience ko before. Akala ko po talaga dati na laging may darating na money. Pero darating din po pala yung araw na walang dadating. Kaya kung may chance ka na mag-ipon, you save it for the rainy days. Kasi pag darating po yung araw na babawiin sa'yo ni Lord, yung opportunity, ganyan, at least may naipon ka sa sarili mo. At yun din po talaga sana yung iisipin ng iba na being financially disciplined is not by depriving yourself, pero it's for your future. Save it for the rainy days at mag-ipon kasi hindi araw-araw may darating. Hindi araw-araw Pasko. Pero araw-araw, pwede kang mag-ipon para sa ikabubuti mo. Amen. Amen to that.